Kamusta? Gusto ko lang sana ikwento sa inyo yung nangyari sa amin nitong mga nakaraang araw. Isang araw na dapat sana simple lang. Napagplanuhan namin magtotropa na mag-ilog, magluto at magkwentuhan. Kaso hindi natuloy. Dahil sa... Wala pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nakakaranas po ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil halos mag-zero visibility na sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong Ayon sa tanghali. Pag-asa, haging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Maulan-ulan pa rin. Gala kami. Pag nag-set kami, umulan ng araw, tuloy yan, no boy. Saan tayo punta, boy? Tagal ni Jeffrey, kala namin di susunod eh. Papasunurin lang namin. Wala pa si Jeffrey, hinihintay namin kanina pa. Ang usapan namin, 7 a.m. Anong oras na, wala pa rin. Oh. Nag-reply siya mga bandang mga 9:30 na. So 2 hours may get na yung paghihintay. Parehas pa tayo sa balos, pare. Pare, hindi na si Jeffrey kaso ulan. Tapos ang tama ni Jeff, no? Ang tagal eh. Late na naman siya. Ang tagal kong na-late, tapos hindi namin kung saan tayo pupunta. At tama si Jeffrey. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. At sa mga oras na to lumakas ang buhos ng ulan kasabay ng pagkulo ng aming tiyan. Kaya, kumain muna kami. Pagkatapos ay sinimulan ang pagbiyahe para makarating ng maaga patungo sa aming pupuntahan. At dahil sa lakas ng ulan, hindi na natuloy ang plano na mag-ilog. Kaya, napagdesisyonan namin na bumiyahe from Marikina to Tagaytay Picnic Grounds. Boy, dito na kami, boy. Ay, alam ko yung nag-iisa lang, nakamotor. saan na? Pumasok dyan, pinalabas namin. Saan siya doon? Oo, tama kayo. Hindi namin kasabay si Jeffrey sa biyahe papunta dito. At ito ang dahilan. Nawala na naman si Jeffrey, nahanap namin. Sa mga oras na to, nag-aalala na kami na baka umuwi si Jeff dahil sa lakas ng ulan at hindi na namin siya makontak kaya nasabi ko. No, boy? Sign ba yun, boy? Sign? Biglang nag-update sa amin si Jeff gamit ang location at dito namin nakita na tumuloy pa din siya at nakalayo na siya sa amin. Magkasabay kami bumiyahe at dahil sa heavy rainfall at traffic, nagkahiwalay kami ng daanan. Binaybay namin ni Troy ang Pasay samantalang si Jeff ay namali ng daan at nagpatuloy sa biyahe. Inaakala na iwanan namin siya. Ganun pa man, ay napag-usapan na namin na magkita na lang sa Tagaytay. At ito ang nangyari sa amin sa kalagitnaan ng bagyo. Bilis ni Jeffrey. Nasa bikutan na siya. Tara na, boy. Di namin alam kung nasan kami. Pero ayan, oh. Basang-basa na kami. Mga damit namin, lahat. Basang-basa. Pati brief ko, basa agad rin. Si Jeffrey nahiwalay pa sa amin. Pero 41 minutes na lang, nandun na kami sa pupuntahan namin. Kami pala, oh, sa Silang Cavite pala to. Oh, ilang na lang, nasa na kami. Minsan walang tulog. Di namin alam ginagawa namin, kung anong trip. Gusto lang namin kumala. May ulan sa bundok, may araw sa Hindi, so, daanan namin, oh. Nakakatakot talaga dito. sa kakatawa. Hindi man perpekto ang bawat litrato, pero kung dumating ang araw na magbago ang lahat. Sa parting to ng Cavite kami huminto para bumili ng makakain. Dito ay may nakausap akong lalaki para magtanong kung may malapit na pwedeng pagstayan. Dahil sa panahong ito ay talagang mahirap makauwi. Grabe, basang-basa gamit namin. Wala, balak talaga namin, mag-iilog kami. Kanina. Oh. Naku po eh. Sa may Tanay, sa Rizal. Oo, pagka ganyan sa panahon sa ganyan, agos. Malakas. Bagyuhan. Oo nga eh. Bagyuhan talaga. Kakaraw yung March, yung ganyan. Hindi nga namin alam kung anong mangyayari mamaya eh. Ay, ngayon dating ang bagyo eh. Ngayon ba dating? Oo. Kala ko palabas pa lang. Sabihin, Oo pa lang. isang linggo pa yan, no? Ayun mga tropa, narinig naman sinabi ni tatay. Malakas amats namin. Si Troy may kasalanan kung bakit eh. Ha? Ingat po, ingat! Yan ba yun? Sit and spice. Sige, pwede ito pare. Alam ko yan eh. Parang walang pasit kanton? Yung brand? Meron. Yan na lang? Ito na lang. Sa mga oras na to ay talagang lamig na lamig kami.
dahil sa basa na ang lahat ng suot namin at tila ine-enjoy na lang ang mga pangyayari. At nandito na kami sa Tagaytay, intersection ng kay Kulot Road. Saan si Jeff? Sarado? Mga room sir, pero Oo. kuha ka ng room? Dito, sarado. Ambulansya, sarado na. Ano yung room for rent? Nandito mga room sa amin. Yung room for rent natin, sir, meron tayong transit siya. Magkano? Merong Overnight ba kayo, sir? merong pag overnight kami, 800 800. Ang overnight. edanid po natin pan room lang. Meron din kaming aircon, sunting yan. Dala ano na kami doon, 3 na kami doon. Tatlo na kayo? Sige po, doon ako tambay. Oo, bilag na ako. Ginagawa nyo. Basang-basa ako, boy. Masabi na mo, tingnan mo. Sa mga oras na to ay pinag-uusapan namin kung kukunin ba namin yung inaalok nila kuya na room for rent. Kasi sarado rin naman yung pupuntahan dapat namin. At balak namin ito ipagpatuloy bukas. Bulacan? Bulacan. Rainfall warning. Ay, ni Jeffrey, pare. Dito nga ay nagkasundo na lang ang lahat na umuwi na lang. Dahil nga sa mga warning na nagme-message galing sa NDRRMC at dapat hindi ito ipagsawalang bahala. At from 7 AM to 3 PM, talagang nakakapagod ang biyahe. Kaya Sa bawat milya, may kwentong naiwan. Sa bawat daan, may alaalang baon. Kahit saan man tayo, dalhin ang panahon. Basta't magkakasama, hindi tayo maliligaw. At kung malayo man ang marating ng buhay, mga sandaling to'y hindi basta mawawala. Maaaring matapos ang bawat paglalakbay, pero ang kwento natin habang buhay naman nanatili. Video kita pre, newscaster. Dito ka. sino ako? Oh. Nandito kami sa gitna ng bagyo. Naramdaman natin ang lakas, no? Ang hagupit ng bagyo. Ayun, walang hangin. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bagyo. Okay. Grabing trivia yun, nakakatakot. Kayong dadaan ng Cavite. Manulubak lang kayo. Ang open na ito ay 6 AM to 7 PM itong lugar na to. Pasok pa lang yung bagyo. Bumiyahe kami from QC, mga 7 AM kami umalis. Tapos sinintay namin si Jeffrey ng mahigit 3 hours, no, dun sa Marikina. Ayun, no. Natulog ng 3 hours. Late siya, pare. Bakit ka late, pare? Puyat ako guys. Napuyat siya kaka-program. Katrabaho. Okay lang. Pag tinatamad kang maglakad, merong ganyan, no, tricycle. So, Tapos, yun. Habang nasa biyahe kami, sobrang lakas talaga ng ulan. Grabe. Tingnan nyo yung itsura, wala talaga makikita. Diba? Kasi, ayan, bagyo na yan eh. Kung nasa baba tayo, sobrang lakas niyan. Ang alam ko, ito yung pinakamataas eh. Ito yung pinakamataas na highest point dito sa Tagaytay. Kung tawagin Palace in the Sky. Ngayon, People's Park na, boy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nawala si Picture boy, picture dito. Kung napapansin nyo, pre, red rainfall warning, NDRMC, di ba? Mga pre, pinag-uusapan nila kung mag-stay ba kami dito. Pero napag-desisyon na namin. Uwi kami, uwian. 3 hours ang biyahe, so kung 5 kami magpapack up, 8 kami makauwi. At dito tayo sa souvenir shop, no? Opo. Magkano sa mga puno? Magkano? 4,100. Bili ako. Papatusundaan. So makakabili kayo dito ng mga Kayo po gumawa nito, ate? Mga to? Ayan. Magkano sa mga ganito, ate? Ayan, 5 pieces 100. Pwede na, di ba? Pang pasalubong. Tapos may mga blade talaga sila dito. Uy, ayos din, oh. Mga karambit, di ba? Ayos yan.
May sure ako dito, boy. Ito sa lamin. Magkano, ano tayo? 100. Mapag lang. Ah, ito lang siya. Ayun. Pwede na yung mga ganito, boy, oh. Pag tinutukan. Ito maganda, oh. Oh, di ba? Thank you po. Ayun. May iba-iba ano. Mga parang divisoria rin eh, no? 50 po. Bili na kayo, sir. Ano? Tapos sabi mo, wala po kasi yung mahal ko na sa ano. Tapos, ilalabas ko sa ano eh. Kaya gano'n ko. Dito tayo, boy. Akit tayo dito. Ayun, ito lang. Wala namang... Nagano lang kami dito, nag-shoot lang kami. Ayun, oh. May picture lang. Ah, ito, restaurant? Ayun pala, may restaurant dito. Basa kasi kami. Pero ito yung mga pagkain nila. Ganyan. Souvenir shops. Mang ghost. Sarap dito mga ano, ghost hunt. Ito natin pinakamataas eh. Ito na yung kaya akyatin. Focus. Naka-focus guys. Okay na yan pare, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 no? Let's go na. Yung 5 oras natin biniyahe, ito na yun. Ganda, di ba? Chill ride daw sabi ni Jeffrey, iniwan kami. Iniwan kami ni Jeff. Maraw na. Pare, kakain na kami ng bulalo. Titikman natin ang bulalo nila kuya. Naka pare, gamit na ka. Kanan! Yan. Hindi halata. Alalay lang talaga kami ni Troy. Ginagawa lang namin to dahil ano eh. Basta may isipan lang ni Troy. Oh. Para may pang TikTok si Troy. Kanya pang TikTok lang. Kailangan niya pa kami isama, di ba? Nagagamitan lang naman kami. Oh, pare, ginawa alalay kami ni ano, di ba? Alalay, pare. Dito ka. Diyan ako dito. Diba, kita nyo paano kami ano ni Troy bulihin, no? Ay no, tapos Bigyan ba nagdara-diretso. kita? Yay! The first runner, in the game, Fun run pala yun. And here's the kami champion. And here is good! Tignan nyo yung ano guys, yung Tagaytay. Nagpunta kami rito, puno ng fog. Ngayon, medyo nawawala na siya. Saktuhan natin yung ano, yung mapag. Oo. Tapos nagkakaroon na rin ng clearing yung ano. Yung magandang view. Lugar. At ito na nga pala si Troy. Nagwawala, nagbabalik. Dito na naman kami. Kakain kami guys, bulalo. Sabi tayo boy. Magkano strawberry ah? 50. Nag-send ka ng ano? Location? Nandun pa rin kami sa amin na ginto. Pero ma. Mas mataas lang ang limit ng ano. Tapos na kami kumain at uwi na kami. May bagyo pa rin dito. Ayun, kita na lang mamaya pag uwi kung may stopover pa. Nagtaka kami kung bakit traffic. Akala namin tapos na ang problema kaninang umaga. Mas lumala pala nitong gabi. Halos 2 kilometro ang biniyahe namin dito sa baha at na-realize namin na kung ipagpapatuloy pa namin ay magagaya kami sa iba na magtutulak pa uwi. Naramdaman ko na parang may hinigop ang tambucho ko kaya mas maigi na lang kung itutulak. Dito ay nag-iba na kami ng ruta dahil hanggang tuhod na ang baha dito sa Cavite. Kaya binyahe namin ng halos 2 kilometro na baha pabalik dahil kung pipilitin namin ay baka mas lumala ang problema. At buti na lang may alam si Jeffrey na ibang way pa uwi. Pero kakain ito ng mahabang oras. Dito kami nanggaling at nandito ang baha na halos 2 kilometro. At dito ang sinasabi ng iba na hanggang tuhod.
Kaya bumalik kami at umikot. At natutunan namin na wala naman sa magandang destinasyon na magandang kwento, kundi nasa buong biyahe. At sa araw na to, hindi man namin nakuha yung araw na pinlano namin. Ang mahalaga, may isa na naman kaming malupit na kwentong baon pag-uwi. And when the daylight fades away, we'll find a quiet place to stay. A little fire, a starry sky, and stories that will never die. Oh, ride the Kyle, take me down the road, where every mile feels like coming home. Through the hills, through the fields, wherever we roam, with Kyle beside me, the road is my home. So start that engine, let the highway sing. There's always another road and another story waiting.